Kamusta po ako? Si Dr. Jose Reyes. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kalalakihan at kababaihang tulad ninyo na mabawi ang kanilang kagalingan at magpatuloy na lumago at maging masigla pagkatapos ng edad 60. Ngayon meron akong gustong ibahagi sa inyo na napakahalaga. Kung kayo po ay nasa edad 60, 70 o kahit na at hindi na aktibo sa pakikipagtalik, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Hindi lamang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa inyong puso, inyong utak, at sa inyong koneksyon mismo sa buhay. At kung wala pa pong nagsasabi nito sa inyo, hayaan ninyong ako na ang mauna ang pagsuko sa intimasya o malapit na ugnayan ay maaaring tahimik na ninanakaw ang inyong kalusugan sigla at maging ang inyong layunin sa buhay. Nakita ko na po kung ano ang nangyayari kapag itinigil natin ang pagtrato sa pakikipagtalik bilang isang luho lamang at sinimulan itong tingnan bilang isang mahalagang bahagi ng malusog na pagtanda. Maaaring iniisip ninyo, huli na para sa akin o tapos na ang bahaging iyan ng buhay ko. Ngunit ang katotohanan, mayroong 4 na partikular na kahihinatnan, totoong pisikal at emosyonal na mga epekto na nagsisimula kapag nawala ang intimasya at karamihan sa mga tao ay hindi ito naririnig hanggat hindi pa huli ang lahat. Pero heto po ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para muling pag-alabin ang bahaging iyan ng inyong pagkatao. Magsimula tayo sa pinakakagulat-gulat na panganib sa lahat. Ngayon pag-usapan natin ang una at marahil ang pinakahindi napapansing epekto ng pagkawala ng intimasya pagkatapos ng edad 60, kung paano nito tahimik na naaapektuhan ang inyong utak, ang inyong memorya at ang paraan ng inyong pagtingin sa buhay. 1. Ang inyong utak ay nagsisimulang tumatanda ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Naaalala ko pa, ang isang pasyente ko noon, si Mang Lito, 72 taong gulang, isang retiradong guro ng matematika. Pumunta siya sa aking opisina na nagrereklamo ng pagiging makakalimutin. Nakakalimutan niya ang mga pangalan, nahihirapan siyang mag-focus at sabi niya, "Dok, parang hindi na ako matalas mag-isip." Sa unang tingin, walang halatang problema, walang senyales ng demensya, walang pinagbabatayang sakit. Ngunit pagkatapos ng ilang tapat na pag-uusap, may sinabi si Mang Lito na umagaw sa aking pansin mula nang pumanaw ang kanyang asawa, halos 5 taon na siyang hindi aktibo sa pakikipagtalik kahit minsan. Ngayon, madaling balewalain ang detalyeng iyon, marami ang gumagawa niyan. Pero ito ang sinasabi ng agham at ito ang paulit-ulit kong nakikita sa aking mga taon ng pagsasanay. Kapag nawala ang intimasyang sekswal, nagsisimulang mawalan ang utak ng isa sa pinakamakapangyarihang mapagkukunan nito ng stimulasyon. Alam niyo po, ang sekswal na aktibidad ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, lalo na sa mga bahaging may kinalaman sa memorya, emosyon at pagkatuto. Nagtitrigger ito ng paglabas ng dopamine, oxytocin at endorphins, mga natural na kemikal na nagpapaganda ng mood, nagbabawas ng stress at talagang pinoprotektahan ang inyong utak mula sa pagtanda. Kung wala ang estimulasyong iyon, kung wala ang paglabas ng mga kemikal na iyon,
maaaring magsimulang bumagal ang inyong utak. Nawawala ang focus, bumababa ang enerhiya, at higit sa lahat, tumataas ang panganib ng paghina ng pag-iisip, cognitive decline, at maging ng maagang demensya. Hindi ko sinasabing ang pakikipagtalik ay isang milagrong lunas, ngunit kapag wala ito sa loob ng maraming buwan o kahit taon, nawawalan ang inyong utak ng isang malalim na karanasang pantao na nagbibigay sigla. Hindi ito tungkol sa husay o kabataan. Ito ay tungkol sa koneksyon. Anumang uri ng intimasya, ito man ay haplos, pagiging malapit, o sexual na pagpapahayag, ay nakakatulong na panatilihing aktibo ang isip at ang mga emosyonal na sirkito. Kung wala ito, madalas na nagsisimulang umatras ang mga tao. Nagiging hindi na sila gaanong sosyal, hindi na mausisa, at kung minsan ay nawawalan na rin ng motibasyon na alagaan ang kanilang sarili. Ang mabagal na paghina na iyan ay hindi lamang emosyonal. Ito ay neurological. At iyan po ang dahilan kung bakit napakaseryoso kong tinututukan ito, dahil kapag nagsimula na ang paghinang iyon, mahirap na itong baligtarin. Ngunit sa mga tamang hakbang, tiyak na mapapanatili ninyong aktibo, alerto, at buhay na buhay ang inyong utak hanggang sa edad 80 at higit pa. Ngayon habang ang utak ang madalas na nagpapakita ng mga pinakamaagang senyales ng pagkawala ng koneksyong sexual, hindi rin naman nananahimik ang katawan ng matagal. Sa katunayan, mayroong nagsisimulang mangyari sa inyong pisikal na kalusugan, isang bagay na mas nakikita at posibleng mas mapanganib na lubos na hindi napapansin ng karamihan. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa inyong sirkulasyon, sa inyong lakas at sa inyong mga hormone kapag tahimik na nawawala ang pakikipagtalik sa inyong buhay. 2. Nawawalan ng mahalagang sirkulasyon at balanse ng hormone ang inyong katawan. Naaalala ko ang isang mag-asawa, sina Aling Nena at Mang Cardo, parehong nasa huling bahagi ng kanilang 60s. Halos 40 taon na silang kasal, ngunit sa nakalipas na 5 taon, unti-unting nawala ang kanilang pisikal na koneksyon. Inakala lang namin na tapos na ang bahaging iyon ng buhay. Malumanay na sabi ni Aling Nena na tila humihingi ng paumanhin. Tumango si Mang Cardo, ngunit inamin niyang hindi na niya nararamdaman ang dati niyang sarili. Mababa ang kanyang enerhiya, nabawasan ang kanyang kalamnan, tumaba at sinabing mas matanda ang pakiramdam niya kaysa sa kanyang edad. Nang mas malalim naming tingnan isang bagay, ang lumitaw ang kanilang intimasya ay tuluyan nang nawala. Ito po ay isang bagay na madalas kong makita. Kapag nawala ang sexual na aktibidad, lalo na pagkatapos ng edad 60, nagsisimulang mawala sa katawan ang natural nitong ritmo. Ang benepisyong cardiovascular na dulot ng pagka-excite at pisikal na haplos ay kumukupas. Bumabagal ang sirkulasyon, hindi na gaanong tumutugon ang mga daluyan ng dugo at nababawasan ang pagdating ng oxygen sa mga mahahalagang organo kabilang ang puso at utak. Ang pakikipagtalik ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay isang anyo ng ehersisyo, isang nagtataguyod ng daloy ng dugo, nagpapataas ng kapasidad ng baga at sumusuporta sa mas malakas na puso.
Kapag huminto ito, napapansin ito ng katawan. Ngunit marahil ang mas kritikal pa ay ang nangyayari sa mga hormon ng kapwa lalaki at babae. Ang sexual na aktibidad ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng mga hormon. Ang antas ng testosterone sa mga kalalakihan ay maaaring bumagsak nang walang stimulasyon na humahantong sa pagkapagod, pagbigat ng timbang, pagiging iritable, at maging depresyon. Para sa mga kababaihan, bumababa ang estrogen at oxytocin na maaaring magpataas ng panganib ng osteoporosis, sakit sa kasukasuan, at pabago-bagong mood. Hindi lamang ito mga minor na abala. Maaari itong makaapekto sa kakayahang kumilos kalayaan at pangmatagalang kalusugan. Ang pinakaikinababahala ko ay kung gaano katahimik na nangyayari ang mga pagbabagong ito. Hindi kayo gigising isang umaga at bigla na lang ibang-iba ang pakiramdam. Dahan-dahan itong dumarating. Mas mabagal na kayong maglakad, hihinto na kayo sa pagpunta sa gym, hindi na maganda ang tulog tataba, at magsisimulang isipin na normal lang itong pagtanda. Ngunit ang katotohanan, karamihan dito ay maaaring direktang resulta ng pisikal na pagkakahiwalay at kakulangan ng sexual na stimulasyon. Heto po ang isang bagay na hindi napagtatanto ng karamihan. Hindi ninyo kailangang makipagtalik para maramdaman ang mga benepisyo. Ang banayad na haplos, pisikal na pagiging malapit, kahit na ang emosyonal na intimasya ay maaaring muling buhayin ang mga hormonal pathway na iyon. Hindi ito tungkol sa galing. Ito ay tungkol sa presensya. At habang mas matagal kayong wala nito, mas nagiging mahirap na ibalik sa balanse ang inyong katawan. Ngunit gaano man kapanganib ang mga pisikal na pagbabagong iyon, hindi pa rin nito natatapatan ang pinakamalalim na kawalan sa lahat. Dahil kapag nawala ang intimasya, hindi lamang ang inyong katawan ang nakakaramdam nito. Ito ay ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong koneksyon, ang inyong pakiramdam ng kahalagahan. At para sa maraming nakatatanda, ang tahimik na sakit na iyon ay mas malalim pa kaysa sa kanilang inaamin. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa inyong relasyon at sa inyong sarili kapag tahimik na nawawala ang pakikipagtalik. 3. Ang inyong relasyon at tiwala sa sarili ay maaaring tahimik na nagdurusa. Mayroong isang uri ng katahimikan na madalas kong makita sa mga mag-asawang ilang dekada nang magkasama, isang katahimikang namamagitan sa kanila. Hindi maingay o galit kundi mabigat. Minsan nakaupo ako kasama ang isang babae na nagngangalang Aling Flora, 74 taong gulang, na ang asawa ay nakaligtas sa kanser. Ang mga paggamot ay nagdulot ng pinsala at sa proseso tumigil na sila sa pagiging intimo. Tumingin siya sa akin at sinabing ayokong maramdaman niyang napipilitan siya, pero namimiss ko rin ang mahawakan. Namasa ang kanyang mga mata habang bumubulong. Namimiss kong maramdaman na partner ako ng isang tao, hindi lang tagapag-alaga niya. Ang tahimik na distansyang iyon, emosyonal-pisikal, hindi nasasabi ay maaaring dahan-dahang sumira sa tibay ng kahit na pinakamatatag na relasyon. Kapag nawala ang intimasya, kahit na sa mga naiintindihang dahilan, madalas tayong humihinto sa pag-abot, pag-uumpisa, at paniniwalang kaakit-akit pa rin tayo. Ang natitira
ay isang kakaibang uri ng kalungkutan, hindi lamang pagiging mag-isa, kundi pakiramdam na hindi nakikita sa piling ng taong dating mas nakakakilala sa iyo kaysa kanino man. Sa paglipas ng panahon, ang kalungkutang iyon ay maaaring tumigas at maging hinanakit, kahihiyan o malalim na kawalan ng seguridad. Maaaring isipin ng isang partner na nawalan na ng interes ang isa. Ang isa naman ay maaaring makaramdam ng pagkakasala, takot o pagkadismaya. Ngunit karamihan ay hindi ito pinag-uusapan. Nag-a-adjust na lang sila at dahan-dahan ang dating masigla ay nagiging mekanikal, dalawang mabuting taong magkasama ngunit hindi na lubos na konektado. At kung kayo po ay single, ito ay kasing lalim din ang epekto. Kapag huminto tayo sa paniniwalang karapat-dapat tayo sa pisikal o emosyonal na pagiging malapit, nagsisimula tayong umurong hindi lamang sa pagnanasa, kundi sa pagkakakilanlan. Nawawalan tayo ng isang piraso ng ating sarili na naghahangad, na naisin mahagkan at maramdamang mahalaga pa rin tayo bilang isang buong tao. Ang pagguho ng tiwala sa sarili na iyon ay maaaring hindi lumitaw sa mga blood test, ngunit maaari itong magbawas ng mga taon sa inyong buhay at kagalakan sa inyong mga araw. Ang pinaka-ikinababahala ko ay kung gaano hindi nakikita ang pinsalang ito. Maaari kayong napapaligiran ng pamilya at pakiramdam pa rin ninyo ay gutom kayo sa emosyonal na aspeto. Maaari kayong maging isang mapagmahal na asawa at pakiramdam pa rin ninyo ay hindi kayo ninanais. At sa paglipas ng panahon, ang kahungkagang iyon ay maaaring humantong sa depresyon, pagkabalisa, pag-iwas, at sa ilang mga kaso, maging sa malubhang paghina ng kalusugan dahil ang puso ng tao ay hindi ginawa upang mabuhay ng walang koneksyon. Ngunit heto po ang pinakamakapangyarihang katotohanang maibabahagi ko, hindi kailangang manatili ito sa ganito. Kahit ang pinakamaliliit na hakbang tungo sa pagmamahal, pagiging bukas at kahinaan ay maaaring muling magtayo ng mga tulay. Nakasaksi na ako ng mga mag-asawa sa kanilang 70s na muling tumawa, muling naglandian, muling umibig, hindi dahil perpekto ang kanilang mga katawan, kundi dahil naglakas loob silang abutin muli ang isa't isa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng emosyonal na bigat na dala nito, ang susunod na kahihinatnan ay maaaring ang pinakaseryoso sa lahat. Dahil kapag nawala ang intimasya, hindi lamang ang inyong utak, inyong katawan, o inyong puso ang nasa panganib. Maaari nitong paikliin ang bilang ng mga taon na natitira sa inyo. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng agham. 4. Maaaring pinaiikli ninyo ang inyong buhay nang hindi nalalaman. Minsan ay nag-alaga ako ng isang lalaki na nagngangalang Mang Roberto. Siya ay 81, may dangal, malaya, at matalas pa rin ang isip. Ngunit ang pinakanakatawag ng pansin sa akin ay hindi ang kanyang presyon ng dugo o ang kalusugan ng kanyang puso. Ito ay kung gaano siya kasigla kumpara sa iba sa kanyang edad. Nang tanungin ko kung ano sa tingin niya ang nagpapanatili sa kanyang sigla, ngumiti siya at sinabing, "Naglalandi pa rin ako sa asawa ko tuwing umaga. Nagyayakapan kami gabi-gabi at kung minsan tumawa siya, nagmamahalan pa rin kami." Hindi ito tungkol sa akto. Ito ay tungkol sa koneksyon, sa kislap,
sa kagalakang dulot ng pakiramdam na lubos na tao. Ang alam ni Mang Roberto marahil nang hindi niya namamalayan ay isang bagay na paulit-ulit nang napatunayan ng agham. Ang regular na sexual na intimasiya sa anumang anyo ay iniuugnay sa mas mahabang buhay. Hindi ko tinutukoy ang sobrang aktibidad o mga inaasahang batay sa kabataan. Ang tinutukoy ko ay tunay tuloy-tuloy na pagiging malapit, haplos, pagmamahal, pagka-excite. Naglalabas ito ng mga makapangyarihang kemikal tulad ng oxytocin at endorphins na nagbabawas ng pamamaga, nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapalakas ng inyong puso. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa British Medical Journal ang natuklasan na ang mga nakatatandang may regular na buhay sexual ay may mas mababang antas ng mortalidad. Hindi po iyan opinyon, iyan ay datos. Ang pisikal na pagmamahal ay hindi lamang nakakaginhawa, ito ay nagbibigay buhay. Pinapabuti nito ang tulog, pinapatalas ang immunity, pinabababa ang mga stress hormone tulad ng cortisol at binibigyan ang inyong nervous system ng reset na lubos nitong kailangan habang kayo ay tumatanda. Ngunit kapag nawala ang intimasyang iyon, dahan-dahang nagsisimulang magbago ang katawan. Nananatiling mataas ang antas ng stress, nagiging mababaw ang tulog, humihina ang immune system. Mas nakakaramdam kayo ng pagkabalisa, mas nahihiwalay, at hindi na gaanong ganado na kumilos o makihalubilo. Hindi lamang ito mga epektong emosyonal. Mayroon itong nasusukat na mga kahihinatnan para sa inyong kalusugan at maging sa haba ng inyong buhay. Napakaraming tao ang tumatanggap sa paghinang ito bilang pagtanda lamang, ngunit sa katotohanan, madalas itong nagsisimula sa pagkawala ng koneksyon. Ang inyong katawan ay ginawa upang umunlad sa pamamagitan ng pagiging malapit. Kapag ipinagkait ninyo iyon, ito man ay sa pamamagitan ng pagpili, ugali o pangyayari, tahimik ninyong pinapataas ang inyong panganib sa mga malalang sakit, depresyon, at maagang pagkamatay. Maaaring masakit pakinggan iyan, ngunit ito ay isang katotohanang nakita kong nangyayari sa napakaraming buhay. Ngunit mayroon pa akong ibang nakita isang bagay na kasing lakas din. Nasaksihan ko ang mga taong nasa kanilang 70s at 80s na muling nakuha ang koneksyong iyon at literal na nagbago, hindi lamang ang kanilang pakiramdam, kundi pati na rin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Ang kislap na iyon ay nasa inyo pa rin kahit na natabunan na ito ng mga taon ng katahimikan o pag-aalinlangan sa sarili, na siyang nagdadala sa akin sa pinakamahalagang mensahe sa lahat, ang isa na hindi naririnig ng napakaraming tao, gaano man katagal na ito o gaano man kalayo ang pakiramdam ng intimasya ngayon, maaari ninyo itong ibalik. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano magsisimula dahil hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. 5. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang babae na nagngangalang Nanay Remedios. Siya ay 78 noong pumunta siya sa akin. Matalas ang isip, maganda ang tindig, ngunit basag ang kanyang boses nang sabihin niyang namimiss kong maramdaman na babae ako. Hindi lola ng kung sino, hindi pasyente ng kung sino, babae lang. Halos isang dekada na mula nang makaramdam siya ng anumang uri ng pisikal na pagmamahal at inamin niyang naniwala na siyang tapos na
ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Ngunit ang hindi niya alam at ang nakikita ko araw-araw ay ang espiritu ng tao ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang muling magising gaano man katagal na ito. Kayo man ay 60 o 90, ilang buwan man o taon na ang lumipas ang katotohanan, ay ito hanggat kayo ay buhay posible pa rin ang intimasya. Ang pagnanasa ay maaaring magbago sa edad at ang inyong katawan ay maaaring hindi na tumugon tulad ng dati, ngunit ang koneksyon, tunay nagpapalusog makabuluhang koneksyon, ay hindi kailanman nawawalan ng bisa. Ang muling pagbuo ng intimasya ay hindi kailangang magsimula sa malalaking kilos o pisikal na gawain. Minsan, nagsisimula ito sa isang pag-uusap, isang pagkakahawak ng kamay, isang tawanan. Kahit ang pinakamaliliit na hakbang, pagtingin sa mata, pagiging bukas sa kahinaan, isang simpleng namimiss kita, ay maaaring muling magbukas ng mga pintong akala ninyo ay sarado na ng tuluyan. Para sa mga mag-asawang nagkakalayo, ang unang hakbang pabalik ay maaaring maging awkward kahit nakakatakot. Ngunit sa tuwing nakikita kong may gumagawa nito, lumalabas sila sa kabilang panig na mas magaan ang pakiramdam, mas buhay at mas malapit kaysa sa mga nakaraang taon. At kung kayo po ay single o biyuda, biyudo o simpleng nag-iisa ngayon, huwag ninyong isipin na hindi para sa inyo ang mensaheng ito. Ang muling pagkonekta ay maaaring magsimula sa inyong sarili. Ang inyong katawan ay karapat-dapat pa ring alagaan. Ang inyong puso ay may puwang pa rin para sa haplos, kagalakan at pagsasama. Sa pamamagitan man ng therapeutic touch, malalalim na pagkakaibigan, o kahit na pagbubukas ng inyong sarili sa hinaharap na pag-ibig, bukas pa rin ang daan. Ang tanong ay hindi, maaari ko pa ba itong maibalik? Ang tanong ay, handa ba akong subukan? Nakipagtulungan na ako sa hindi mabilang na mga tao na inakalang lumipas na ang kanilang panahon. Ang ilan ay may sakit, ang iba ay may kahihiyan, takot o mga taon ng distansya. Ngunit nang bigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na subukan ng walang pressure, ng walang inaasahan, may kung anong sumindi sa loob nila. Nagbago ang kanilang enerhiya, bumuti ang kanilang kalusugan, at higit sa lahat, nagsimula silang maramdaman muli ang kanilang sarili. Hindi kayo masyadong matanda. Hindi kayo masyadong malayo na. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos at ang inyong susunod na kabanata ay maaaring ang pinakakasiyasya sa lahat. Kaya ngayon ang tanong ay kung alam ninyong ang isang maliit na hakbang ay maaaring magbalik ng sigla, kagalakan at mas malalim na koneksyon, ano ang pipigil sa inyo na gawin ito? Konklusyon, isang panghabambuhay na pangangailangan. Kung umabot po kayo hanggang dito, gusto ko kayong pasalamatan hindi lamang sa pagbabasa kundi sa pagiging bukas. Dahil ang usapang ito ay hindi laging madali. Ang pag-uusap tungkol sa pakikipagtalik, koneksyon o pagtanda ay maaaring magdulot ng pagkailang pagsisisi kahit napighati. Ngunit kung may isang katotohanang natutunan ko sa aking mga dekada ng pakikipagtulungan sa mga nakatatanda, ito po iyon, ang pagnanais na makaramdam na buhay, makaramdam na malapit, makaramdam na nakikita. Hindi ito kailanman nawawala sa atin. Natatabunan lamang ito ng mga patong ng panahon, kawalan at katahimikan. Napag-usapan natin
kung paano nagsisimulang tumanda ng mas mabilis ang inyong utak kapag nawala ang intimasya, kung paano nagsisimulang humina ang inyong sirkulasyon at mga hormone, kung paano tahimik na nagdurusa ang mga relasyon, at kung paano, maniwala man kayo o hindi, maaaring maapektuhan ang mismong haba ng inyong buhay. Hindi ito maliliit na epekto lamang. Ito ay tunay na susukat at nagbabago ng buhay na mga pagbabago. At gayunpaman, merong isang makapangyarihang hibla na dumadaloy sa bawat isa sa mga panganib na ito, hindi sila pinal. Nakasaksi na ako ng mga taong muling nagkonekta pagkatapos ng mga dekada ng distansya. Nakakita na ako ng mga byuda at biyudo na muling natuklasan ang pag-ibig sa kanilang 70s. Nakatulong na ako sa mga kalalakihan na muling magkaroon ng kumpiyansa matapos isiping na wala na ito ng tuluyan. Nakakita na ako ng mga kababaihan na napagtantong sila ay maganda pa rin, kaakit-akit pa rin, karapat-dapat pa rin sa lambing. At alam niyo po ba kung ano ang pagkakatulad ng lahat ng mga taong ito? Binigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na magsimulang muli. Hindi ito tungkol sa pagsubok na ibalik ang panahon. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung ano pa rin ang pag-aari ninyo, intimasya, kagalakan, koneksyon ng tao. Ang mga bagay na iyon ay hindi nakalaan lamang para sa mga bata. Sa katunayan, naniniwala ako na mas mahalaga pa ang mga ito habang tayo ay tumatanda dahil pinapalusog nito ang kaluluwa tulad ng pagsuporta nito sa katawan. Kaya nasaan man kayo sa inyong paglalakbay, kayo man ay nasa isang mapagmahal na kasal, isang naprasenong mag-isa, o nasa pagitan, umaasa akong ipinaalala sa inyo ng mensaheng ito na hindi pa tapos ang inyong kwento. May oras pa para sa tawanan, para sa paggaling, para sa pagiging malapit. At kung may bumubulong sa loob ninyo na siguro maaari kong subukan, sana po ay pakinggan ninyo ito. Hindi ninyo kailangang ayusin ang lahat ng magdamag. Hindi ninyo kailangang malaman kung ano ang eksaktong susunod na gagawin. Kailangan nyo lang gumawa ng isang hakbang. Siguro iyon ay isang pag-uusap. Siguro iyon ay isang haplos. Siguro iyon ay pagpapahintulot sa inyong sarili na umasa muli. Dahil hindi pa kayo tapos ni malapit man. At kung walang nagsabi sa inyo, kamakailan, karapat-dapat kayong makaramdam na buhay ninanais at konektado, hindi balang araw, hindi sa alaala, kundi ngayon. Hayaan ninyong ito ang maging simula ng isang bagong bagay. Ang inyong pinakamagandang kabanata ay maaaring naghihintay pa upang maisulat. Isang huling kaisipan mula kay Dr. Reyes, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko mula sa mga dekada ng karanasan sa pangangalaga sa mga nakatatanda ay ang pangangailangan ng tao para sa koneksyon sa lahat ng anyo nito, kabilang ang intimasya, ay hindi isang hilig lamang ng kabataan, kundi isang panghabambuhay na pangangailangan. Ang pag-aalaga sa koneksyong ito sa bawat yugto ng buhay ay isang malalim na pamumuhunan sa inyong pangkalahatang kalusugan, inyong kaligayahan, at tunay nga sa inyong mahabang buhay. Hindi pa huli ang lahat upang muling matuklasan o marahil ay matuklasan sa unang pagkakataon ang mahalaga at nagbibigay buhay na bahaging ito ng inyong sarili.
Kung naantig kayo ng mensaheng ito o nagbigay isip sa inyo, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa mga kaibigan, pamilya o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang sa pakikinig nito. Inaanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang pagbabahagi ng inyong sariling mga saloobin, karanasan o kahit mga tanong ay maaaring makatulong ng malaki sa iba na nasa katulad na paglalakbay. Ang inyong boses ay tunay na mahalaga.